Malayo sa mga magulang, hindi nakakapag-aral ang batang si John John. Pero kailanman, hindi siya kinakitaan ng panlulumo sa sitwasyong kinalalagyan niya. Bagkus, buhay na buhay at ganadong-ganado pa ito habang naglalako ng kanyang mga paninda. Hindi kaya malalanta ang pag-asa nitong si Boy Gulay? Gulay! 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 Si John John na marahil ang pinakabatang tindero ng gulay dito sa Tanyong Marikina. Kano? 10. Ito, kano ito? Madalas na makitang nakangiti habang inaalok kina ate at kuyang mamimili ang kanyang gulay na paninda. Gulay! Tila laro lang para sa kanya ang negosyo at kabuhayan ng kanyang pamilya na wala na ring magawa kundi pagbigyan ang nakahiligan niya. Hindi ka naman pinipilit na magtinda ng gulay ng... Kung dito ko eh. Ano ba? Dito ko. Ay, hindi namin siya pinupilit. At saka may iyak yan pag marami akong tinda, ayoko. Suspendido ko muna, binibiro ko siya. Suspendido ko muna kasi tumatawid ka pala, baka masagasa may nagsusumbong sa akin. Huwag ka na magtinda. Sa linggo kung hindi pagtitinda niya, may iyak yan. Gulay! Lima. Oh, 25. Talo pa niya yung matatanda eh. Kasi sa kanya, pagka nakita siya, bumibili kagad. Dalawang bagay. May pang-ulam sila, nakatulong pa. Mabilis ang utak niya. Hindi siya pwedeng dayain na kahit na magaling siya. At talagang hinahangaan at ginagalang ang munting tindero sa kanilang lugar. Lalo pat alam nilang espesyal na bata si John John. Yung pagtitinda ng gulay, hindi ka ba nila niloloko? Tanin ako eh. Pangatlo sa 4 na magkakapatid na lalaki, tanging si John John ang may di pangkaraniwang katanian sa lahat. At ang duda ng pamilya, malamang ang nakaapekto sa kanyang pag-iisip ang pagiging premature o kulang sa buwan noong ipinanganak. Ang nanay niya mula na mag-abroad, dito na tumira yan. Yung tinuturing niyang nanay, yung misis ko. Nakita ko sa kanya na talagang kulang sa aruga ng mga magulang. Kaya ang ginagawa ko, pinararamdaman ko rin naman sa kanya kung nagano na siya para maging masaya. Mahigit 3 taon na ang nagdaan nang mapilitang mangibang bansa ang bunsong kapatid ni Aling Marieta na si Santa. Kinailangan nitong ihabilin sina John John sa kanyang ate makaraang matuklasan ang panloloko ng kanyang mister. Nung siya ay nasa abroad na, yung asawa niya, nagloko talaga. Yun. Tapos, nagkahiwalay sila. Naghiwalay. Dinala rito yung mga anak, 4 ang anak niya. 4 sila dyan ba? Yan. Babayo. Hindi rin nagkulang sa paggabay ang mga pinagkatiwalaan ng kanyang ina. Yun nga lang, hanggang home tutorial lang daw ang naibibigay nilang edukasyon para kay John John. Butiki. Butiki. Pero talagang gusto niya mag-aral. Dapat nga nung pasukan, paralin ko talaga siya. Kaso nung nag-inquire kami dun sa school, yung aid lang naman ang babayaran. Ganun pa man, hindi maikakailang nasa dugo pa rin ni John John ang kasipagan na minana mula sa kanyang pamilya. Sa kanya, yan. Biruin nyo, ang kanyang higit 70 anyos na lolong si Ilardo at 60 anyos na lolang si Matilde. Eto, at nagtutulak pa rin ng kariton na may panindang asin. At sina Tita Marieta at Tio Arnel ang siya namang kasama ni John John sa paglalako ng gulay. Yung mga tata. Ano mo ito? Magkano ito? 5. Yan, ito. 10. Kami talaga, lumaki na kami sa hirap. Yung bata pa lang talaga ako, nagtitinda na ako sa palengke. Yun ay talagang hanap buhay na nakinagis na namin. Kaya lahat kami magtitinda. Pero ang higit na inaalala ng batang maggugulay ay hindi ang kanyang kinabukasan, kundi ang iniinda ng paborito niyang miyembro ng pamilya. Si Lolo Ilardo na ngayon ay may iniindang sakit sa tiyan. Ako, nagtitinda ako ng asin. Kumikita ako ng 150 isang araw, 150. Kulang na kulang ko sa amin. Sige na, John, ano gusto mo mangyari? Magaling na. Lolo? Ay, ako sa nadamdam ko, di ba? Sabi nga ako, yung mga
yung asawa ko at saka yung mga anak ko, huwag niyo isipin. Hindi, paano kung hindi isipin sumasakit yun? Siyempre, ayaw pa rin namin mawala ng magulang. Mahirap siyempre mawala ng magulang kahit sabihin natin na matanda na yung tatay mo. Tsaka hindi namin sukat akalain na sa hirap ng buhay, magkakaganito yung tatay ko. Kaya ang hiling sana ni John John, Magaling na si Lolo. Ako, maaral. iisa lamang ang pakay ng magtsuhin sa araw na yon at ito ay ang maubos ang tinda nilang gulay. Di akalain ni John John na sa kanilang merienda, may swerteng ihahain sa kanila. Ang gulat ah. Ano? Ang gulat. Bakit? Uy, ko yan. Kaya naman diretso agad ang magtsuhin para iparating ang magandang balita sa buong mag-anak. Ang kanyang tiyahing si Aling Marieta, kasama sina Lolo at Lola, binulagan ng isang parada. Sa kutob pa lang, alam na ni Aling Marieta na may magandang balitang paparating at di nga sila nagkamali. Talaga pong hindi po namin to inaasahan na darating to sa buhay namin talaga. Sa ganitong pagkakataon at sa ganitong pagsubok, talagang ang Diyos napakabait sa amin kahit pa po. Agad naming sinama ang buong mag-anak sa aming unang regalo sa kanila. Good afternoon po. Ako po si Mrs. Talag. Welcome po sa Jesus Immaculate Conception Hospital. Kami po ay handang tumulong sa inyo at kami sasagot sa mga medical needs po. Salamat po talaga ng marami. Maraming salamat po. Alin po kayo? Salamat po ng marami. At bukod po sa medical assistance na bibigyan namin sa inyo, at meron pa po kami ibibigay sa inyo. Ito po. Maraming salamat po talaga. Talaga pong napakabait ng Diyos. At dito sa ospital na ito, muling masusuri si Lolo Ilardo. Pati na rin si John John. May dagdag pa na magandang balita dahil ayon sa doktor, may solusyon pa ang kahinaan ni John John. Hindi siya autistic. Kasi ang autistic, although merong different stages, walang focus. Itong matang itong si Richard, matalino siya, only delayed lang. At saka may difficulty in speech. Nako-correct natin yan kung ipapa-speech therapy natin. Yung kanyang mentality, nade-develop yan habang nag-aaral ang bata. Ilan kayo magkapatid? 4. Pang-ilang ka? Pangatlo. Ano pa? Ngayon, naliwanagan na ang pamilya sa tunay na kondisyon ng bata. Sa kaso naman ni Lolo Ilardo, medyo hindi kasing ganda ang balita. Sinasabi nga rito na maaari siyang lymphoma, no? Ang kinakailangan talaga nito, mabiopsy para makita natin kung anong klaseng tumor, maaring benign or malignant, tsaka para na rin ma-establish natin yung diagnosis. Ngunit hindi naman kailangang mag-alala dahil agad nabibigyang lunas ang kanyang karamdaman. Dahil nga biopsy ang pinakakailangan natin, sasagutin naman ng ospital ang biopsy. So mas maganda maisagawa sa lalong madaling panahon. Kung problema naman ni John John ang pangbayad sa kanyang speech therapy at pag-aaral, may instant sagot na kami dyan. In behalf ng Kids Can Do, inihandog namin sa iyo itong scholarship na to tsaka para makapag-therapy ka. Ito naman, Excited na nilibot ni John John ang kanyang magiging bagong paaralan at pati mga kaklase, kinilala at chinika. Inaakala ng lahat na tapos na ang pagbibigay namin ng sorpresa. Ang hindi nila alam, sa kanilang pag-uwi, may mas magandang regalo silang maaabutan.
klase at naghihintay ang kanilang bagong bigasan, mga school supplies at sari-sari store na maaring magdoble sa kanilang normal na kinikita. Idagdag pa ang loading station business na may kasamang cellphone. Kuya, salamat. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Salamat po. 7. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Andiyan na po. Ang kinagigiliwan nating lahat na si Trudy Siliit. Ang bilang Trudis po ako at pangalan ko po talaga Jillian.